Sa nakaraang video natin ay nakikipag-usap ang mga miyembro ng Titan Guild sa ating bida, at dito sinabi ni Jinhyuk na may pangako sa kanya si Guildmaster Sangho na may karapatan si Jinhyuk na kunin ang bangkay ng Leviathan na kanyang napatay. Dahil sa narinig niyang yon ay sumabog sa galit si Yongsuk at sinabing hindi alam ni Jinhyuk kung magkano ang halaga ng bangkay ng Leviathan at dagdag pa niya na hindi uubra si Jinhyuk sa Titan Guild at inaalipusta pa niya ang ating bida. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Yongsuk ay sinigawan siya ng Guildmaster. Sabi niya tumigil na si Yongsuk dahil pinapahiya lang niya ang kanyang sarili dahil ang Titan Guild ay hindi naman kapos sa pera para maging ganid. Dagdag pa niya na dahil sa ugaling pinapakita ni Yongsuk ay nadudungisan ang reputasyon ng Titan Guild na mas mahalaga pa kaysa sa pera. Humingi naman ng tawad si Yongsuk dahil sa mga pinagsasabi niya. Napabuntong hininga naman si Guildmaster Sangho sabay sabi kay Yongsuk na ipagpapatuloy nila ang talakayan nila sa guild at pinauna niya na si Yongsuk sa guild. Nang papaalis na si Yongsuk, humingi naman ng tawad si Guildmaster Sangho dahil sa hindi magandang ipinakitang ugali ni Yongsuk sa kanya. Kinilala naman ni Guildmaster Sangho ang karapatan ni Jinhyuk at ang kanyang pangako na ibibigay niya ang gantimpala at pati na rin ang bagong bangkay ng halimaw. Dagdag pa ni Guildmaster Sangho na inaasahan niya na makasamang muli si Jinhyuk sa laban balang araw. Sumang-ayon naman si Jinhyuk na gusto niyang makasama ulit si Guildmaster Sangho sa laban balang araw. Iniisip ni Jinhyuk na hindi niya mapagkakatiwalaan ang Titan Guild ngunit parang may tiwala siya kay Guildmaster Sangho. Hindi pa man nakakalayo si Yongsuk ay tinitigan niya si Guildmaster Sangho at sa isip-isip niya, si Guildmaster Sangho ay binabaliwala ang interest ng kanyang guild at kumampi sa isang hampas lupang C-rank hunter. Dagdag pa niya habang may dinudukot siya sa kanyang bulsa na sa ngayon ay kailangan pa ng Titan Guild si Sangho subalit kung ipagpapatuloy niya ang ganito na hinahadlangan ang interest ng kanilang guild ay wala na siyang magagawa kundi palitan si Guildmaster Sangho. Makalipas ang ilang araw ay usap-usapan na sa kanilang lugar. Opisyal nang idiniklara na si Guildmaster Sangho ang nakapatay sa halimaw ngunit napag-alaman nila na ang tunay na nakapatay sa dambuhalang halimaw na tinatawag na Leviathan na level 300 ay isang C-rank hunter. Sa una hindi nila pinaniniwalaan na ang C-rank na hunter ang nakapatay sa dambuhalang halimaw. Sabi pa ng iba na inalok ng Titan Guildmaster ang C-rank hunter para sumali sa kanyang guild kaso tinanggihan iyon ng C-rank hunter. Sabi pa ng isa na tiwalang-tiwala ang C-rank hunter sa kanyang kakayahan para tanggihan ang alok ni Guildmaster Sangho. Habang ang dalawang lalaki naman na galing sa Altron Guild na naglalakad at may tinatawagan ay nakonpirma nilang si A-rank hunter Andoyen ang na-hospital na miyembro ng Titan Guild, nagtataka sila kung bakit na-hospital si A-rank hunter Andoyen dahil kilala naman si Andoyen dahil sa kanyang abilidad at skill sa pakikipaglaban ngunit sa kanilang pagsasaliksik ay napag-alaman nilang pinatumba siya ng isang C-rank hunter. Dahil sa nangyaring yun ay usap-usapan na sa buong lugar nila ang ginawa ng C-rank hunter at pumukaw sa pansin ng mga malalaking guild. Kaya inutusan ng lalaking galing sa Altron Guild na imbestigahan ang naturang C-rank hunter na nakapatumba sa dambuhalang Leviathan na halimaw at pati na rin kay Andoyen. Pagtapos ng pag-uusap na yun sa cellphone ay kinausap niya ang kanyang kasama tungkol sa C-rank hunter. Sabi niya na kailangan nilang i-consider ang posibilidad na ang C-rank hunter ay baka may hidden class. Tugon naman ng isa na mukhang malabo dahil ang hidden class ay hindi karaniwan sa mga hunter na makuha ito dahil 0.1% lamang na makakuha nito ang isang hunter. Ayon pa sa isang lalaki na, ang kanilang guild na tinatawag na Altron ay malayo na ang narating dahil meron silang 3 hunter na nagtataglay ng hidden class kaya naman hindi nila hahayaan na ang ganoong talento ay mapunta sa ibang guild. Kaya napag-desisyon na nilang na i-recruit nila si Jinhyuk o kung hindi papatayin na lang nila. Lumipat ang eksena sa ating bida na kakagising niya lang mula sa mahabang pagkatulog, bumangon na siya sa kanyang higaan at nang binuksan niya ang kanyang cellphone ay hindi siya makapaniwalang natulog siya ng 2 sunod na araw na parang na siyang patay sa kadahilan ng inabuso niya ang paggamit ng kanyang stamina sa labanan. Kaya naman ay sobrang gutom na ang ating bida, dahil gutom siya ay napagdesisyonan niya na lang na magpa-deliver ng pagkain. Nang lumabas na siya sa sala ay nagulat siya na nandito si Lucia sa bahay niya na kumakain kaliwat kanan, kaya tinanong naman siya ni Lucia na gising na pala si Jinhyuk. Nang makita ng ating bida ang mga balat ng mga pinagkainan ni Lucia ay hindi siya makapaniwalang ganito na ang bahay niya matapos siyang makatulog ng 2 araw. Makalipas ang ilang sandali ay niligpit na ni Jinhyuk ang mga kalat sa sahig at hindi naman siya makapaniwala dahil ang pagkain na yon ay sinave niya para kay Lucia at inubos lang ni Lucia sa loob ng 2 araw,
Tugon naman ni Lucia na wala na siyang masabi dahil masarap ang mga ito at ito lang ang mga natirang pagkain na matatamis sa bahay ni Jinhyuk. Nang linagay na ni Jinhyuk ang mga basura sa lalagyan sabay sabi kay Lucia na bakit hindi na lang umuwi si Lucia kung saan siya nanggaling at hinintay niya pa si Jinhyuk na magising. Sagot naman ni Lucia na walang mag-aalaga sa ating bida habang siya ay tulog na parang patay na at aalis naman sana sa kung kaya niya dahil ayaw niyang manatili sa ganitong lugar na napakasama ng hangin. Nagtaka naman si Jinhyuk kung ano ang ibig sabihin ni Lucia. Tugon naman ni Lucia na kaya hindi siya makabalik dahil hindi binuksan ni Jinhyuk ang lagusan ng dungeon. Nag-aakmang bubuksan na ng ating bida ang pinto kung nasaan ang portal ng dungeon sabay sabi kay Lucia na ano bang sinasabi ni Lucia. Ang pinto ng dungeon ay nananatiling perpekto pa rin, pagkapasok nila ay itinuro niya ang portal ng dungeon kay Lucia sabay sabi na nandito pa rin naman ang pasukan ng dungeon. Kaya nagtataka naman si Lucia dahil kani-kanina lang ay wala ang pasukan ng dungeon. Kaya naisip niyang palabasan muna si Jinhyuk at siya lamang ang babukas ng pinto. Pagkabukas niya ng pinto ay talagang ang wala ang pasukan ng dungeon. Dahil dito nagtaka ang ating bida sa nakita niya. Kaya tinanong siya ni Lucia na bakit daw ba hindi alam ni Jinhyuk ang tungkol dito. Sagot naman ng ating bida na wala siyang kaalam-alam dahil palagi niyang nakikita na nandyan lang ang pasukan ng dungeon. Kaya naisip ni Lucia na na-stuck si Jinhyuk sa dimensional coordinates na inimprinte ng wizard na yun. Hindi naman maintindihan ng ating bida kaya sinabi niya na ipaliwanag ni Lucia sa kanya ng mas simple. Kaya sinabi naman ni Lucia na ang dungeon na ito ay para lamang kay Jinhyuk kaya naman kahit saan pang lupalop ang ating bida ay magpapakita ang dungeon sa kanya. Inisip naman ni Jinhyuk na ang sinabi ni Lucia ay maaaring mahulog sa ulo niya ang dungeon. Pinuri naman siya ni Lucia dahil naintindihan ni Jinhyuk ang ibig niyang sabihin ngunit maswerte si Jinhyuk ang dungeon na yun ay isang palpak na spell. Tugon naman ni Jinhyuk na parang ginamit na ni Jinhyuk ang kanyang lahat ng swerte sa nangyaring ito sa kanya. Nakaramdam na siya ng pagkagutom at nagtataka siya kung bakit hindi pa dumadating ang kanyang ipinadeliver na pagkain. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na ang delivery rider at ibinigay niya na kay Jinhyuk ang kanyang in-order na pagkain at humingi ito ng tawad, dahil nakailang ulit na siya lumibot sa lugar na ito at ngayon niya lang natagpuan ang bahay ng ating bida. Nang makapasok na si Jinhyuk sa bahay at inaya niya si Lucia na kumain na, tinanong siya ni Lucia kung matamis daw ang mga pagkain na in-order ni Jinhyuk. Tugon naman ang ating bida na hindi naman masyado matamis pero ito ay napakasarap. Humahanda na sila para kumain at dito tinanong ni Lucia si Jinhyuk na kung paano niya nakita ang bahay niya dahil ginamitan niya ito ng recognition suppression na spell, kaya mahirap itong mahanap. Nagtaka naman si Jinhyuk kung anong ginamit na spell ni Lucia sa bahay niya. Kaya pinaliwanag ni Lucia sa kanya ng mas simple na ang recognition suppression spell daw ay kahit alam mo pa ang lugar na ito, hindi mo pa rin mahahanap ito. Isang simpleng spell lang ito ngunit napaka-effective dagdag pa ni Lucia. Tinanong naman siya ni Jinhyuk kung bakit niya ginamitan ng ganoong spell ang kanyang bahay. Sagot naman ni Lucia na dahil habang tulog si Jinhyuk ay lahat ng uri ng kakaibang tao ay patuloy na dumarating sa bahay niya. Nagtaka naman ang ating bida kung sino ang mga kakaibang taong ito. Tugon naman ni Lucia na mga guardian at altron para itong mga guild o ano paman. Dagdag pa ni Lucia na naiirita siya sa mga taong ito kaya ginamit niya ang recognition suppression spell sa bahay ni Jinhyuk upang hindi na sila bumalik pang muli. Nagulat naman si Jinhyuk sa kanyang nalaman habang kinukuha niya ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa ay sabi niya na bakit siya hinahanap ng mga malalaking guild. Tanong niya pa habang kinukuha ang cellphone sa kanyang bulsa na ano bang nangyayari habang tulog siya. Sarap naman sa pagkain si Lucia habang ang ating bida ay tinitingnan niya ang kanyang cellphone. Nababasa niya sa kanyang cellphone ang balita na ang bagong dambuhalang halimaw ay pinatay ni si rank hunter Kang Jinhyuk. At meron pang video na kumakalat online. Ayon pa sa nabasa niya na nag-issue sila ng gag order ngunit ang seguridad ay ganap na maluwag. Tinanong siya ni Lucia habang hinihigop ang pasta sa kanyang bibig na kung bakit hindi pa kumakain si Jinhyuk at tinanong niya ito kung meron bang problema dagdag pa niya na kanina pa tinitignan ni Jinhyuk ang parihabang bagay na yan. Sagot naman ni Jinhyuk na meron siyang problema, ang kanyang problema ay ginagalingan niya masyado. Napailing naman si Lucia dahil sa sinabi ng ating bida sabay sabi kung nasisiraan na ba ng bait si Jinhyuk. Sumilip siya sa labas ng kanyang bahay at nakita ang mga taong nakadamit pormal. Habang tinititigan niya ang mga tao sa labas ay sinabi niya sa kanyang isip na,
Naging ganid siya dahil ginamit niya ang achievements ni Lucia para sa sarili niyang kapakanan subalit hindi niya inaasahan na sisikat siya ng ganun. Ngunit naisip niya na ang industriya ng mga hunter ay masyadong territorial, dagdag pa niya na sa sandaling lumabas ang malakas na kakompetensya ay naghahanap sila ng paraan para mapigilan gaya ng nangyari kay Andoyan. Napakamot naman sa ulo si Jinhyuk sabay sabing sa kadahilan ng pagnanasa niya sa bangkay ng Leviathan na dambuhalang halimaw ay napasok siya sa gulo, dagdag pa niya na wala ng punto pa para pagsisihan ang kanyang ginawa. Kaya napagpasyahan niya na pagkatapos kumain ni Lucia ay pupunta sila agad sa dungeon. Habang papasok sila sa dungeon ay sa isip-isip ng ating bida na kailangan niyang maging mas malakas pa para wala ng mga hunter o guild ang maaring mangulit pa sa kanya. Dagdag pa niya na ang kanyang nakuhang bangkay ng halimaw na Leviathan ay igagawa niya ng mas malakas na items. At dito makikita natin ang itim na tao na nagbabante sa bahay ni Jinhyuk. Nang makarating na sina Jinhyuk at Lucia sa blacksmith na duwende ay wika pa ng duwende na matagal-tagal na rin bago siya nakakita ulit ng dambuhalang Leviathan subalit nagtataka siya kung bakit ulo lang ang dinala ni Jinhyuk at tinanong niya kung nasaan ang katawan nito. Tugon ni Jinhyuk sa duwende na ang katawan ay hindi na mapapakinabangan dahil nagtamo ito ng malaking pinsala, dagdag pa ni Lucia na masyadong mahina ang Leviathan na yon, ni hindi man lang nakayanan ang kanyang mga palaso. Sagot naman ng duwende na walang idea si Lucia kung gaano kahalaga ang material na yon, napailing ang duwende sabay sabing, kaya ayaw niya sa mga elves. Nagbangayan naman ang dalawa, nagalit si Lucia dahil sa sinabi ng duwende. Sabi ni Lucia kung ano bang sinasabi ng maliit na nilalang na ito. Sagot naman ng pasiga ng duwende na pinapaalis niya sa kanyang pamamahay ang mabahong elf na ito bago pa niya kaladkarin ang elf na ito. Tugon naman ng pasiga ni Lucia na ibigay na ng duwende ang pinangako niyang palaso kay Lucia at ito'y aalis na agad. Sagot naman ng duwende sa kanya na wala daw bang mga paa at kamay si Lucia at sabay sabing si Lucia na lang ang kumuha ng mga ito. Sagot naman ni Lucia sa kanya na magpakita man lang ng sinseridad ang duwende sapagkat binayaran siya sa kanyang probisyon ng ibang tao. Pumagit na naman si Jinhyuk sa away nilang dalawa at tinanong niya ang duwende kung ano ang magagawa niya sa ulo ng Leviathan. Sagot naman niya kay Jinhyuk na wala talagang kaedi-ideya si Jinhyuk kung ano ang kanyang dinala. Kaya agad naman pinakita ng duwende ang kanyang talento at hinawakan ang Leviathan. Habang hinahawakan niya ang dambuhalang halimaw ay sinabi ng duwende na ang halimaw ay buhay pa. Habang ang dalawa naman sa likod niya ay walang kaedi-ideya sa kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang sandali ay ipinasok niya ang kanyang kamay sa bahagi ng dambuhalang halimaw sabay hugot sa bowl ang kulay asul at sinabing, yan ang pinakamahalagang bahagi ng katawan ng Leviathan. Habang pinapakita naman ng duwende kay Jinhyuk ang bowl ang asul na parang may kumikidlat-kidlat sa paligid nito. Tinanong naman siya ni Jinhyuk kung anong bagay ito, sagot ng duwende sa kanya na, yan ang organ na nagpapahintulot sa paggamit ng kidlat. Tugon naman ni Jinhyuk na yan ang gumagawa ng kidlat kaya posibleng. Tugon naman ng duwende na kung anong naiisip ni Jinhyuk ay yun na nga. Pinapaliwanag ng duwende na kung i-enchant ito sa orichalcum bat na sandata ni Jinhyuk ay maaari niyang gamitin ng kidlat hanggat gusto ng ating bida. Tinanong naman ni Jinhyuk ang duwende kung ano ang kanyang ibabayad sa duwende para gawin ito, sagot naman ng duwende na hindi niya na kailangan magbayad kung gusto daw makatulong ni Jinhyuk ay paalisin niya dito ang elf na yan, dagdag pa niya na hanggat nandito ang elf na yan ay walang magiging tama. Habang nanginginig naman sa galit si Lucia ipinaliwanag ni Jinhyuk sa kanya na kaya nasasabi yun ng duwende ay dahil darating na ang pinaka-importanting enchantment na magaganap, dagdag pa niya na kailangan intindihin na lang ni Lucia ang duwende. Hindi na nakapagtimpi si Lucia ay agad niyang tinutukan ng kanyang pana ang duwende at agad naman siya pinigilan ni Jinhyuk sabi ni Lucia habang galit na, ikaw na unanong bastos ka, ngayon ay bubutasan ko na talaga yung ulo mo. Pinakalma naman ni Jinhyuk si Lucia sabay sabing masakit man magsalita ang duwende pero mabait siya. Parang hindi titigil si Lucia kaya napagpasiyahan na lang ng ating bida na bibilhan niya ng matatamis si Lucia para kumalma. Makalipas ang ilang oras ay lumabas si Jinhyuk para bilhan si Lucia ng mga matatamis na pagkain. Habang naglalakad siya dala-dala ang pinamili niya sabi niya habang naaalala ang nangyari kanina na si Lucia daw ay parang sinaniban ng ibang spirito nang namatay sa kadahilanang hindi lang nakakain ng matatamis. Dagdag pa niya na ang normal na tao ay magkakaroon ng nakamamatay na dose ng diabetes dahil sa pagkain ng sobra-sobrang matatamis.
Naiisip niya na bumili na lamang siya ng isang sakong asukal para kay Lucia, maya-maya pa ay may naramdaman siyang kakaiba at nagmasid siya sa paligid niya. Sa isip-isip niya na noon pa man nang matuto siya sa paggamit ng aura ay naging mas matalas ang kanyang pakiramdam. Naramdaman niya ngayon na parang may sumusunod sa kanya. Pagkalapag niya ng kanyang pinamili ay sinabi niya sa sumusunod sa kanya na tumigil na siyang magtago at magpakita na sa kanya. Habang tinititigan ni Jinhyuk ang iskinita ay wala naman siyang nakikita, maya-maya pa ay lumabas ang lalaking itim ang suot galing sa pagka-invisible. At nang papaatake na siya kay Jinhyuk sabay sabi niya na hindi siya umaasang mararamdaman ni Jinhyuk ang kanyang presensya. Napahanga naman siya dahil naramdaman ang kanyang presensya ng isang C-rank hunter. Sinalag naman ni Jinhyuk ang atake ng nakaitim, tinanong naman siya ni Jinhyuk na kung sino ba siya at bakit inaatake niya si Jinhyuk ng basta-basta. Nagulat naman ang nakaitim dahil nasalag ni Jinhyuk ang kanyang atake, dito niya napagtanto na ang usap-usapan tungkol sa C-rank na ito ay totoo. Dagdag pa niya na hindi ito ang kapangyarihan ng isang ordinaryong C-rank lang kaya nagpasya siyang seryusuhin ang kanilang laban. Habang si Jinhyuk naman ay aatake sabay sabing siya na lang bahala na magpalabas ng impormasyon mula sa bibig ng nakaitim na hunter na ito. Nang papaatake na si Jinhyuk sa nakaitim na hunter sa isip-isip ng nakaitim na hunter ay mukhang delikado siya sa lagay niya ngayon kaya kailangan niyang baguhin ang kanyang taktika at nag-camouflage ito. Sa puntong tatamaan na sana siya ni Jinhyuk ay bigla na wala ang nakaitim na hunter at tinamaan ang sahig sa atake ni Jinhyuk. Agad naman naging alisto si Jinhyuk ngunit nararamdaman pa rin niya ng bahagya ang presensya ng kanyang kalaban. Tukoy na ni Jinhyuk ang skill na ginagamit ng kanyang kalaban. Maya-maya pa ay umatake ulit ang kalaban ni Jinhyuk ngunit nasalag naman ng ating bida ang ataking iyon. Pagka-atake ulit ni Jinhyuk ay nawala na naman ang kanyang kalaban at dito nahihirapan na siyang maramdaman ang presensya ng kanyang kalaban. Mararamdaman niya lang ang presensya ng kalaban kapag papaatake na ito sa kanya. Naisip ni Jinhyuk na kung dala niya lang sana ang kanyang orichalcum na sandata ay mas madali niya lang matutukoy ang kanyang kalaban, dagdag pa niya na bakit niya iniwan dun sa matandang duwende na kung saan nahaharap siya ngayon sa kalaban na mahirap matukoy kung saan ang lokasyon. Kaya napagpasiyahan na lang ng ating bida na hindi na siya maaring tumagal sa lugar na ito at tumakbo naman siya agad. Habang tumatakas si Jinhyuk ay hinagisa naman siya ng kanyang kalaban ng tracking device para masundan niya ito. Sa isip pa ng nakaitim na hunter ay parang daga na si Jinhyuk ngayon na nakatrap. Nagtungo si Jinhyuk sa mataong lugar at sinusundan siya ng kanyang kalaban. Pinuri siya ng kanyang kalaban dahil matalino ito at dito pa nagtago sa maraming tao. Sa isip-isip pa ng nakaitim na hunter na mahuhuli niya rin si Jinhyuk kung siya ay nag-iisa at kapag napatay niya na ang ating bida. Makalipas ang ilang minuto sa gusali ay nakasakay sa elevator ang bastard na nakaitim. Pupuntahan niya sa department store kung saan tumigil ang sinusundan niya. Napaisip naman ng bastard na nakaitim na ang lugar na kung saan mag-isa lang ang ating bida, yun ay ang sa palikuran. Kaya dali-dali siyang nagtungo sa palikuran. Pagkapasok niya sa palikuran ay agad niyang binunot ang kanyang sandata at nag-camouflage ito, sabi pa niya habang nag-aakmang bubuksan ang pinto sa isip-isip niya na sa oras na ito tatapusin niya na talaga ang ating bida. Pagkasipa niya ng pinto at sabay atake, nagulantang siya sa kanyang nakita na tanging tracking device lamang ang nasa loob ng CR na ito, kaya inisip niya na natrap siya sa sarili niyang trap, bastard talaga. Pagkalingon ng bastard na nakaitim ay nakita niyang papaatake na si Jinhyuk sa kanya at sinabi naman ni Jinhyuk habang papaatake na sa pagkakataong ito ay wala nang takas ang kanyang kalaban kahit pa mag-camouflage ito, dahil sa liit ng espasyong kanyang kinalalagyan. Pagkahampas ni Jinhyuk sa bastard na nakaitim ay nakaiwas ito at kinounter pa niya ang ataking yun ni Jinhyuk. Ngunit sa lakas ng ating bida ay hinawakan niya ang kamay ng bastard na nakaitim at inihagis niya ito sa sahig. Dahil sa ginawang yun ni Jinhyuk ay napapikit naman ng mata ang bastard na nakaitim. Ngunit ilang sandali pa ay lumaki bigla ang kanyang mga mata dahil naghahanda si Jinhyuk na aatakihin siya. Sinabi ni Jinhyuk sa kanya na kung hindi niya gusto madurag ang kanyang ulo ay mas mabuti na sabihin niya ang rason kung bakit niya sinubukang patayin ang ating bida. Tugon naman ng bastard na nakaitim na sandali muna. Lumipat ang eksena sa mag-ama na ang kanyang anak ay hindi na niya mapigilan ng matagal ang kanyang pag-ihi kahit na may nakalagay na karatulang under construction ang palikuran ay nagpupumilit pa rin ang kanyang anak na pumasok sa palikuran dahil hindi niya na mapigilan ang kanyang ihi.
Sinabihan siya ng kanyang ama na pigilan niya man lang kahit sandali, subalit binuksan na ng bata ang pinto ng palikuran. Sinabihan niya pa ang kanyang ama na mabilis lang siya sa loob at magbantay daw ang kanyang ama para sa kanya. Sumang-ayon naman ang kanyang ama. Sabay sarado sa pintuan, ngunit nagulantang ang bata sa kanyang nakita. Nakita niya na naghahanda si Jin Hyuk na hampasin ang bastard na kanyang kalaban, sambit naman ang kalaban niya na sasabihin niya na ang rason kay Jin Hyuk kung bakit niya siya subukang patayin. Pagkalingon ni Jin Hyuk na may pumasok na bata ay sa isip-isip niya na, kaya niya nilagay ang karatulang yun sa labas para hindi makapasok ang kahit sino, ngunit sa hindi inaasahan ay may pumasok na bata. Sinabihan niya ang bata na delikado rito, kaya nagkaroon ng pagkakataon ng bastard na umatake kaya ginamit niya ang kanyang spell na apoy. Kaya dali-daling nilapitan ni Jin Hyuk ang bata, ngunit sa kanyang pagtalikod ay umatake ang bastard na kanyang kalaban at sinabihan siya ng bata na may apoy sa likuran niya. Sa puntong palapit na ang apoy sa kanilang dalawa ay agad naman niyang ginamit ang kanyang Holy Shield at nasalag naman ang apoy na atake ng bastardong kalaban niya. Sa isip-isip ng ating bida na baliw na ang bastardong iyon dahil kahit may bata ay nakuha niya pang umatake. Tinawag naman ng ama ang kanyang anak dahil umaapoy na ang palikuran. Makalipas ang ilang sandali ay nagpanik ang mga tao at nagsilikas sila dahil sa apoy. Habang ang bastard na nakaitim naman ay nakatago sa usok at sa isip-isip niya nakakilakilabot naman ang araw na ito para sa kanya, ang mga nakatataas sa kanya ay sinabihan siya na sa kanyang pagbalik ay dapat dala niya na ang material galing sa bagong bangkay ng halimaw na Leviathan, ngunit napagtanto niyang wala na siyang magagawa at idineklarang nabigo siya sa kanyang mission. Kaya naisipan niya na lang munang umatras at maghintay sa susunod na pagkakataon. Di pa man siya nakakalayo ay may narinig siyang tinig na saan daw siya pupunta at dito inihagis ni Jin Hyuk ang kanyang sandata sabay sabing akala niya makakatakas siya, isa siyang basurang arsonistang bastard. At tinamaan naman ang likod ng bastard na nakaitim na ito. Napagtanto naman ni Jin Hyuk na napalakas ang kanyang paghagis sa kanyang sandata. Sabi niya sa kanyang isip ay ito ang kanyang unang napatay na tao kahit na ito ay self-defense lamang. Maya-maya pa ay lumabas ang kanyang status window na nagsasabing tumaas ang kanyang karma dahil sa pagpatay. Nanlungo naman ang ating bida dahil wala siyang intensyon makapatay. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas ulit ang status window at ayon dito, dahil sa makatuwirang pagpatay, ang titulong villain ay hindi nalikha. Ang kanyang cleric skills ay na-corrupt. Napunan ni Jin Hyuk ang mga nakatagong kondisyon para sa second job change. Nagulat naman siya dahil hindi niya akalaing magkakaroon siya ng pagkakataon ulit makapag-change ng class. Sa kadugtong ng kwentong ito ay masasaksihan natin kung paano unti-unting lalakas ang combat skills ng ating bida. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss.